Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September bonus reading para po sa inyong pera and career. So Capricorn, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan. Okay? At tandaan, this reading is payo lamang po. This gabay lamang po para po sa inyo. At nasa kamay mo pa rin Capricorn ang bola, ang swerte mo, ang decision mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Okay? Guidance lamang ito. Okay? So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito po sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Capricorn, na naghihintay sa inyo ngayong buong September, pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Pentacles. Ooh, beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Chariot card. Wow, beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Knight of Pentacles. Wow, 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 wow. In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Knight of Cups. In the area of your fortune, you have the Magician card. Wow! You have the power to manifest everything. At kung ano man ang binubuo mo, makikreate yan. In the area of your divine messages, you have the Queen of Swords. At ang outcome mo for the month, eto yun mamaya. Sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Knight of Wands. Knight of Wands is the deliverer of good news. Okay? May darating na bagong balita, magandang balita, o bagong oportunidad na ikaka-energize mo. Ikakatuwa mo, ikaka-believe mo sa tadhana. Parang yes, finally nandyan na. Nandito na yung gusto ko, nandito na yung pangarap ko. Makakalarga na ako, kumbaga. Knight of Wands also is a card of go signal, no? Kung meron kang hinihintay na parang matyaga mong hinihintay ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo at parang makadurog puso na yung paghihintay mo, gusto mo na umalagwa, gusto mo nang gumalaw, pero ngayon darating na yung go signal para magawa na yan. Okay? This is really a great time for all of you to really achieve new things. Especially po sa mga job seekers dyan, sa mga naghahanap po ng bagong trabaho, this is a great time for you. Fortune is on your side. Okay? May magandang balita na naghihintay sa inyo. Maaaring magbukas na yung kumpanya na yan for you o merong tugmang trabaho na makikita mo at iyon yung para sa'yo. Okay? Sa mga naghahanap dyan ng trabaho, ka mag-alala ngayong September, magkakaroon ka na. Makukuha mo na yan. O makakahanap ka na talaga ng swak para sa'yo. Kaya maging masigasig ka, maging, ang tawag dito, maging positibo ka lang. Kasi kung hindi ka positibo, puro nega mangyayari sa'yo. Puro nega ang frequency at energy na ma-attract mo. Kaya make sure na ngayon, ang kunin mong magnet ay yung magnet of money, magnet of positivity para makarating na sa'yo yan. Okay? Napakaganda ng message sa'yo ng yung Page of Wands here. At your center, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles card of really new opportunity, new blessing. Nayayakapin mo, titignan mo, bubusiin mo, pakikinabangan mo. Ano? Ito yung pagkakataon to really enhance your time to cooperate and collaborate with other people. Yan ang kita ko dito. Na kung meron kang mga ginagawa, kung hindi mo naiintindihan, pwede mong itanong, pwede ka mag-reach out to other people to help you, to guide you. No? Ito yung matagal mong hinintay. Ramdam ko eh. Whether may money ka na nahintay na nabinbin. Yung nakita ko, I'm seeing papers with a lot of documents, with a lot of stamp. I don't know why. Parang ang tagal ibigay, baka loan to o kaya ay retirement money or merong nilakad for lupa or para sa bahay pero tagal dumating pero ngayon darating na. At nakita ko na meron ka daw dapat pang asikasuhin to make sure na planchadong-planchado at hindi walang aberya, kumbaga. Okay? Nakita ko rin dito, sabi lang spirit guides mo na just be ready. Ready for something new. Dapat ito yung panahon na maging curious ka, maging bukas ang isip mo na matuto ng mga bagong bagay, gumawa ng mga bagong bagay, mag-come up ka out of the box na mga naiisip mo. Most especially po, this time, ikaw ay in-encourage na gumawa ng mga out of the box na mga ideas para mag-stand out ka, para ikaw ang mamayani, ikaw ang makita, ikaw ang makilala, ikaw ang papalagay sa spotlight, kumbaga and be busy ka this time, para at the same time maging productive ka daw with your workload schedule, no? Napaka-busy mo ngayon, meron kang inaasikaso at saka talagang siksik liglig ang schedule mo eh. Kaya para makahinga ka, dapat daw maging matalino ka this time kung paano mo ina-navigate yung trabaho and at the same time makapagpahinga ka, okay?
Page of Pentacles being clarified by you have the Devil card. Yes, Devil card's all about you getting distracted with other temptations. Okay? Halimbawa, meron kang ginagawa ngayon na bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, pwede ring negosyo din para lumago ang kaperahan mo. Pero baka makaharang daw sa'yo yung halimbawa, ah, aanyayahan ka, i-invite ka ni pinsan, i-invite ka ni kumari. Uy, kumari, labas naman tayo, kain tayo dun. Ikaw naman, sige, sige, pura tayo dun. Nakaligtaan mo na yung time mo for this blessing. Halimbawa din, may pera ka ngayon kasi dumating yung pera for about sa loan, may dumating, may nagbayad sa'yo ng pera na unang utang, and then attempt ka, bumili ka bigla ng bagong bag, bumili ka ng bagong lamesa, kahit di nyo naman kailangan ng bagong lamesa, no? May mga temptasyon na susubok sa yung focus sa ginagawa mo this time. Okay? Napakalino na mensahe sa iyo ng yung Spirit Cards Capricorn bilang paalala, wag na wag kang matetempt sa mga bagay na sisira sa diskarte mo pagdating sa blessing mo ngayon. Okay? Napakalino for you. In the area of what you want, you have the three of Swords. Three of Swords all about you healing. Gusto mo na maghilom from all the pain. Gusto mo na umabante. Some of you siguro nito nakaraang buwan, nakaraang taon, siguro tanggal kayo sa trabaho o kaya yung ipon mo na sa o kaya yung pera mo hindi swak para sa pamilya, para pang-aral o kaya pang-gastos at sobrang painful na. Sobrang painful na nangyayari. Pero huwag ka mag-alala because nakita ko naman ang paalala sa iyo ng yung astrological and planetary alignment that this month you really need to be cautious or maingat pagdating sa yung financial planning and awareness. Kailangan aware ka eh. Kailangan gising na gising ang diwa mo pagdating sa aspetong pera mo. Para alam mo yung ina-anticipate mo, alam mo yung inaasahan mo, at alam mo din yung hanggang saan lang yung limitasyon ang dapat gastusin at dapat gawin. When it comes to your career naman, with a heartache here, nakita ko na wag kang tawag dito, wag kang panghinaan porque nadapa ka, porque nag-fail ka sa isang project o nag-fail ka sa isang ginawa mo. Lagi ka nga may time para mag-shine. Lagi ka nga may time para bumawi. Okay? Huwag kang malugmok at huwag kang makontento lang nakadapa ka dyan. Kung halimbawa sa negosyo mo man yan, baka nag-fail ka o nalugi ka, lagi mong isipin, siguro nga learning curve lamang ito. Siguro binibigyan ako ng chance ng Panginoon na matuto. At kapag buong buo na ako ulit, kayang-kaya ko ulit lumaban. So, nakita ko at narinig ko na laging moving forward, laging abante at huwag kang papadapa dito, okay? Kung nakalubog ka man ngayon sa Kumunoy, huwag kang habang buhay magstay sa Kumunoy. Madumi dyan, maputik, baka maraming pang insekto dyan. So, kailangan bumangon ka. Piliin mong umahon sa Kumunoy at i-enjoy ulit ang buhay. Lagi mo isipin, positive lang. Makakabangon ako, makakabangon ako, makakabangon ako. Okay? The Three of Swords being clarified by the Moon card. Yes, maraming magugulo o may hirap na bagay na very, very unclear. Parang sabi mo, hala, nalugmok na ako, nag-fail na ako dito, lumagapak na ako, kaya ko pa ba? May makukuha pa ba ako? Makakabawi pa ba ako? May naghihintay pa ba sa akin? So marami kang question. At marami mga bagay na nakatago sa iyo ngayon na parang hindi mo alam kung saan magsisimula, hindi mo alam kung paano gagawin, hindi mo alam kung paano didiskarte. Pero with the Moon card here, ang paalala sa iyo, listen to your intuition. Listen to your heart. Ano ba yung unang-una mong gustong gawin? So ngayon, gusto mo muna magpahinga kasi sobrang sakit, go push. Magbakasyon ka kung kinakailangan. Yun ang tawag ng puso mo eh. So bakasyon para makapaghilom ka totally. At pag nakabawi ka na wag ka mag-i-stay sa bakasyon ha. Hindi dapat sobrang tagal niyan. Dapat meron kang time frame dyan. Meron kang limitasyon kung hanggang saan lang. Halimbawa, bigyan ko ang sarili ko ng 3 days. Bigyan ko ang sarili ko ng 1 linggo. Pero pagbalik ko, dapat hindi ko na to dinadamdam. Dapat to'y part na ng Pasko. So make sure maghilom ka at ilaban mo yung puso mo. Kung halimbawa, balak mong tumulay sa gantong ibang lugar, then go push. Kung yun ang tawag ng damdamin eh. Listen to your heart. Listen to your intuition. Dapat daw hindi humalo yung past pain sa ginagawa mo ngayon para makalaban ka pa. Okay? In the area of what you need, you have the Chariot card. You need to really tell yourself na kaya ko umabante sa kabila ng lahat. Okay? Sun po and Mercury ngayong early part of the month, yung Sun at saka si Mercury magkasama sila, ito yung prime time, ito yung pinakamagandang panahon para mag-shine ka at para ma-receive mo yung recognition at tagumpay sa isang leadership role o sa isang skills na pinamayani mo. Halimbawa, balak mo magtayo ngayon ng computer shop, ito yung pagkakataon para mag-shine ka. Ito yung pagkakataon para igawa na yan o magawa na yung bagay na yan. Okay?
Nakita ko rin dito na slow and steady. Slow and steady ka lang. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan mag-rush, hindi mo kailangan na parang may hinahabol kang bagay na bagay, no? Pero ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo at your right pace, at your right time, believe in yourself na handa ka na lumaban. Some of you parang may inaasikaso o may pangarap, may plano, pero nananatili lang sa plano. Parang hindi ka humahakbang. Dalawang cards na nagsasabi, sulong, laban, dire-diretso lang, gawin na natin to, i-push na natin. Pero narinig ko at nararamdaman ko na parang ayaw mo pang umandar. Parang hindi ka pa nagsimula o hanggang planning stage ka lang. Nakita ko yan. So, ano ang hakbang mo, Capricorn, para masimula na yung plano na yan o magawa na yung idea mo na yan? Kasi ito yung buwan parang ready ka eh. Prime time nga ito eh. Prime time para sa'yo na mag-shine at ma-receive mo yung recognition mo sa ginagawa mo. Kaya time talaga para maging disiplinado ka, ilaban mo yan at magkaroon ka ng inisyatibo na simulan. Especially po, dalawang eclipse natin ngayong buwan na ito. May moon dito lumabas. I'm gonna tell you na because lumabas din naman. May moon tayo, 2 eclipses. Kung napanood nyo po ang inyong monthly September reading, siguro naman nalaman nyo doon na meron tayong dalawang eclipses. Una-una, lunar eclipse on Pisces on September 7 and solar eclipse on Virgo on September 21. Both eclipses ay a life-changing period para sa'yo. Okay? Yun ang epekto sa'yo ng eclipse. It will give you offering for changes para sa promotion o kaya new opportunity para lalarga ka na doon or even fame. Kasikatan. Baka mamaya yung inyong vlog ay sumikat bigla. Yung TikTok mo biglang mag-viral ka o kaya sa trabaho biglang makuha mo yung quota o kaya yung trabaho pinipilahan mo biglang ikaw ang tawagan. So, may mga life-changing moment ka ngayong buwan na ito na magpapaabante sa buhay mo. Ang kailangan mo lang laban na sumuong at tanggapin yung adventure at magdire-diretso ka doon. Ipasukin mo yung pinto patungo sa tagumpay mo. Okay? Because pag lumalabas si Chariot card, indikasyon niya ng successful outcome sa journey mo. Okay? Chariot card is 4 of Wands. Yes, successful journey towards your milestone. Meron kang binubuo ngayon, makabili ng bahay, makabili ng kotse, ma-provide to, makaipon, o balak mo ngayong buwan na ito, makalipat na, o kaya malipat na ibang school si anak. Marami kang plano na checklist this time. Pero para daw maabot mo ito, kailangan mo daw umabante. Kailangan mo daw sumulong, okay? Wala ka daw, kailangan mo daw ma-realize, Capricorn, prangkahan tayo. Tayo lang naman nakakinig ito, tayo lang to Capricorn. No judgment. Di kita hinuhusgahan. Pero prangkahan. Para daw makuha mo itong tagumpay na to, kailangan mong kumilos, okay? Kailangan mong kumilos, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Pentacles. Knight of Pentacles telling you na parang you don't need to rush yourself in this new blessing. Paparating siya sa kamay mo, nandyan na, kailangan mo humakbang ha, kailangan hakbang, pero hindi pwedeng rush, hindi pwedeng biglaan, hindi pwedeng bara-bara lang ang iyong plano, bara-bara lang ang iyong next big reaction, no? Kailangan laging pinag-iisipan. Bakit? Dahil darating tayo sa eclipse eh. Ang eclipse, maraming nagbabago, maraming mga out of our control na pangyayari. Kaya ikaw, mas mainam na pagplanuhan bawat step para hindi ka magkamali o hindi ka maliwas o ma-distract sa ibang bagay. No? Nakita ko rin dito na whatever you're trying to do with the blessing na darating, dapat isipan mo kung paano ko ba siya papakinabangan for a long term. Nakita ko yan. Halimbawa, natanggap ka sa isang bagong trabaho. And then, sabi mo, okay, may new job na ako, yehey. Pero isipin mo, in the next 10 years, ano yung pakinabang ng blessing na to sa akin? Ano pakinabang ng trabaho na to sa akin? Dapat may direksyon. Halimbawa, itong negosyo mo na kandila. Halimbawa lang, example lang. Bibigyan lang ko example para maintindihan mo. Meron kang business dito na kandila, gusto mong simulan. Sabi mo, okay, for the next 5 years, dapat tong candle business na to, ganito na ang kita ko, ganito na ang direksyon. Dapat for the next 10 years, meron akong physical store, mga ganyan. So, dapat meron kang tangible o pinapanghawakan na ruta pagdating doon sa pinaplano mo. Para hindi ka naman nagsasayang ng oras, hindi ka nagsasayang ng panahon. Okay? Knight of Pentacles being clarified by you have the 9 of Wands. 9 of Wands all about you. Sobrang pagod na. Hirap ka na. Sabi mo, kaya ko pa ba? Kaya pa ba ng katawang lupa mo? Yes, kaya mo pa ba? Kaya mo pa. Okay? Si Nine of Wands, ang storya niyan, lahat na ng bagay ginawa niya, paulit. Lahat nag-fail, lahat nadapa siya, lahat nahirapan siya, kumayod siya, umiyak pa siya. Pero lagi siyang bumabangon. Lagi siyang nag-try, lagi siyang nagsumikap na mabaguhin ang buhay niya at umangat ang buhay niya. Wounded warrior na siya. Ito yung pagkakataon para sa iyo, Capricorn, na sabihin mo, isang chance pa, kaya ko pa to, kaya ko pang baguhin ang buhay ko, tatry ko pa ulit. So yun, kakatry mo,
kakasubok mo, kakalaan mo ng plano mo at hindi ka na-give up, ayun, napasa kamay mo, nakuha mo. Kaya ngayon, umiwas ka sa mga temptasyon ha, umiwas ka sa mga bagay na magpapadistract sa'yo away from your blessing. Meron din mga toxic people, mga taong masasakit sa ulo o mga taong talaga namang susubok sa kakayanan mo. Iwasan mo sila at lagi mo isipin eyes on the prize, eyes on the target. Hindi ka pwedeng malingat doon. Kahit gaano kahirap yung pinapagawa sa ng ibang tao, kayang-kaya mong tiisin 'yan para sa blessing na ito. Nakita ko rin dito na umiwas ka na sa ibang bagay na magpapadistract sa'yo. Yun kasi ang Nine of Wands eh, parang nagalagay ka ng barikada against other people or against other things na sumisira sa diskarte mo o sa mga plano mo. Halimbawa, plano mo mag-abroad pero pinipigilan ka ni nanay. O kaya, plano mo umattend ng interview pero hindi ka magkaroon ng pera, halimbawa, pampa-interview o parang bumiyahe, kailangan makahanap ka ng paraan. Hindi ka pwedeng humihinto lang porque may aberyan dumating. Okay? You go on with your plan and don't let anything affect that. Okay? In the area of your near future, you have the Five of Pentacles. Nakita ko talaga dito na kailangan mong kumawala doon sa mindset mo na mahina ka. Kasi nakita ko talaga dito, Capricorn, there are a lot of movement. Knight of Wands, the Knight of Pentacles, the Chariot card, telling you to move forward, telling you na laban, sugod, kaya natin yan. Pero maraming cards din nagsasabi sa'yo na parang hinang-hina ka na, hindi mo na kaya, nawawalan ka na ng pag-asa, gusto mo nang sumuko dahil feeling mo wala naman nangyayari, feeling mo hindi naman nagbabago, feeling mo wala naman napupunta sa'yo. No? Ang daming cards na yun ang mindset mo. At yun ang kailangan mo baguhin this time. Sabi ko nga sa'yo, this eclipse will really propel you to a new adventure. Talagang dito makikilala yung sarili mo at dito ka haabante. Kaya, importante, kalimutan mo yung mga nega, kalimutan mo yung nagkapabigat sa'yo na hindi ko kaya, baka sila makagawa niyan, baka matalo lang ako, baka mag-fail lang ako. Kung negativity daw papairalin mo, paano mo makukuha yung magandang buhay? Paano mo makukuha yung magandang outcome sa ginagawa mo? Kaya ngayon, use your advantage in your advantage. Halimbawa, balak mo magtayo ng karinderya pero nahihirapan ka sa'yo mo, kaya ko ba yan? Yes, kaya mo. Magaling ka mag-sales talk, magaling ka mag-engganyo ng mga tao, magaling ka magluto. So, gamitin mo yung power mo, yung abilities mo para manalo ka. Halimbawa, sa trabaho, marami kayong kakakompetensya, pero ikaw magaling ka sa paperwork, magaling ka sa PowerPoint presentation, magaling kang maglatag ng mga papeles o kaya maglatag ng mga data, yun ang power mo. Doon ka kumapit. Kung saan ka magaling, yun ang magagamit mo para umunlad ka. Okay? Kaya sugod, laban, at lagi mo isipin, kaya ko. Kaya ko. Okay? Five of Pentacles, all about struggle. Paghihirap sa isang bagay. Nahihirapan ka na nga, pinapahirapan mo pa sarili mo. So, lagi mo ibangon ang sarili. Lagi mo itaas ang sarili mo, no? Kasi ngayon ang pagkakataon na humingi ka rin ng tulong. Okay? Kung nahihirapan ka na talaga, ayoko naman i-invalidate ang nararamdaman mo, ito yung panahon na ibaba mo ang pride mo, ibaba mo ang puso mo at humingi ka na ng tulong. Like I've said, Mars po is in Libra. Time na to for teamwork, for enhanced communication, and yung breakthrough mo makukuha mo through a group project. Okay? Yung pagkatapos ng isang problema, yung breakthrough, magaganap lang daw yan kapag nakipag-collaborate ka na o nakipag-cooperate ka na sa isang proyekto. Halimbawa, sa pamilya, kulang-kulang ng pambayad, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Pag-usapan nyo buong pamilya, tulong-tulong. O si nanay magbabayad dyan, si bunso, nagkatrabaho naman na siya, siya na magbayad sa tubig, ikaw na bahala sa renta. Halimbawa, sa trabaho man ito, kung nahihirapan ka na at di mo na kaya, learn to ask for others help, others guidance para matapos mo na yan. Kasi minsan, naririnig ko sa yung spirit guides, ikaw lang doon nagpapabigat sa ginagawa mo. Kasi kaya mo naman, no? Katabing-katabi si Magician card. Ibig sabihin, everything that you're trying to do is doable, attainable, reachable, kayang-kaya mong makuha in your reality. Ang nangyayari, nakatakot ka sa lahat ng bigat. Sobrang pain na, sobrang bigat na, sobrang confused ka na, kaya hindi mo nakikita yung powers mo. Hindi mo nakikita yung kung saan ka magaling at kung saan ka talagang panlaban mo. Kaya itapon mo lahat ng negativity mo ha. Believe in yourself na kaya mo, makukuha mo lahat. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Page of Swords. Yes, tingnan mo si Page of Swords. Kahit bata pa siya, kahit di siya marunong, kahit di siya magaling, kahit di siya prepared, lalaban siya. Kukunin niya yung gusto niya based sa kanyang instinct. Sinusunod niya yung instinct niya at handa siya mag-transform kung kinakailangan. Handa siyang ilaban yung isang bagay. Kahit na sa loob-loob niya, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Am I ready for this? Pero dumating yung magandang balita eh. Dumating yung magandang oportunidad sa'yo ngayong buwan na ito, kaya ilaban mo yan. Ang Page of Swords po, card of good news to ha. Ibig sabihin, may darating sa iyo magandang balita o magandang oportunidad
na ang kailangan ay readiness in your part. Na parang, hala, ayan na yung trabaho, kaya ko ba? Ay, na wag na po, wag niyo po akong kunin. Hindi po ako magaling, hindi po ako para dyan. Nag-self-sabotage ka. No? Kaya ngayon, tira mo tong butterfly na to sa kanyang espada. Ibig sabihin, kayang-kaya mong mag-transform kung ano yung tawag ng pagkakataon. Kung halimbawa may trabaho dito, pero yun lang ang bukas, sige, gawin natin. Why not, why not, why not? Kunin natin yan. So, kailangan kahit hindi ka ganun kahanda, kailangan mo maging handa at kailangan mo sumuong para magbago yung mga struggles mo, okay? Kasi nga, everything you do now is manifesting in your life. Kaya-kaya mong gawin sa realidad mo yung mga bagay na akala mo dati imposible, pero kayang-kaya mo, okay? In the area for challenge, unang-una, you have valiant courage. Oh, take action with passion. Yes, tapangan mo daw. Valiant is all about tapang. Valiant courage and take action with passion. Ito yun, pag-andar. 4 na kabayo na to ay 5. At 4 nga. 4 na kabayo. Kaya ko pa ba magbilang? Ay 5 nga. You have the Knight of Cups, you have the Knight of Wands, you have the Knight of Pentacles, you have the Chariot here, and you have the take a valiant courage here. 4 na pagsulong o pag-andara. So, yun talagang problema natin ngayon, Capricorn, is how are you gonna do para sa pag-abante ng buhay mo. Kailangan umandar. Kailangan mag-take action ka paabante with love, with passion. Okay? Another message, you have great adventure, take risk, venture forward. Oh, dalawang napakalinaw. Take a risk, venture forward, take action with passion, tapangan mo, umabante ka. Especially here, with the Knight of Cups in your challenge, ano ba yung dapat mong i-offer? Minsan kasi, pag sarado ang mundo natin sa mga oportunidad, sa mga opportunity or sa mga blessings, sa mga pintuan, minsan tayo mismo ang kakatok. Tayo mismo ang aandar o aabante, ang maglalakad para makuha yan. Halimbawa, ngayon, alam mo, nagawa ko to ng bata ako eh. Nagawa ko to nung college ako or ng bakasyon one time. Sabi ko, wala akong pera, wala akong ano. Naglakad ako papuntang bayan. Nag-search ako in every fast food chain. Nagharap ako, opening po ba kayo? Ito po resume ko. Lahat binigyan ko. May natagap ako one time. No? Parang ganon. Ganon yung sinasabi ko sa inyo na analogy dito sa challenge mo na kung ang pintuan ay hindi bukas, kung ang mga bagay sa paligid may parang kakarampot o kakonte, ikaw mismo ang maghahanap. You're gonna need to open yourself, offer yourself to the possibility of earning more offer, no? Dahil ako, in-applyan ko yun, nagbukas palad ako, natanggap ako. Dahil ako yung naglakad mismo para makuha yan. So parang ganun ka this time. Take action, it will be yours, okay? Knight of Cups being clarified by you have the Lover's card. Lover's card's all about your choices. Alam mo, kung tatapangan mo lang ang sarili mo at hindi ka papagupo sa temptasyon ng ibang tao na hindi ka marunong, hindi ka magaling, na madali ka mag-give up agad-agad, o kaya madali ka ma-distract porque nasaktan ka, hihinto ka na, no? Kailangan mo panindigan yung mga choices mo, yung mga commitments mo. Because that will give you the reputation na, uy, si Capricorn hindi siya nag-give up. Uy, si Capricorn kahit gano'ng kahirap lalaban yan. So, tumataas ang reputasyon mo, mas lalo kang kinukuha ng ibang tao in their services. So, ngayon, ask yourself, Capricorn, ano ba yung kaya kong i-offer para yumaman ako, para lumago ang kapirahan ko? Nagsisimula yan sa mga choices mo. Halimbawa, kaya mo ba magtinda sa bahay mo o magbenta ng ice candy o malapit ka sa basketball court, sabi mo, ay, magtinda kaya ako ng yelo, magtinda kaya ako ng Gatorade, mga ganyan. So, mag-iisip ka talaga ng paraan. And that choices, that paraan requires commitment in your part. Pero nakita ko rito na parang confused ka pa eh. Sabi mo, ano ba gusto ko? Kasi parang ramdam ko hindi mo pa gets kung anong gusto mo eh. Kung anong tatahakin mo, kung ano yung paraan papunta doon. Kaya naiintindihan naman kita, Capricorn, no judgment, di kita hinuhusgahan. Lahat tayo ibukas palad dito, no? Nakikita ko talaga na basta maisip mo lang kung ano yung gusto mo, malaman mo kung ano yung kaya mo i-offer, papasok sa iyo ang blessing, okay? In the area of your fortune, bigyan kita ng fortune cards. Unang-una, you have your intuition is your greatest guide. Trust your inner voice. Yes, kakasabi ko sa iyo dito kanina, kung ano yung tawag ng damdamin, kung ano yung intuition mo, pakinggan mo yun, yun ang magiging daan mo moving forward. Another message, you have a time of great change is upon you. Trust the process. Yes, nagbabago na. Sabi ko nga sa inyo, dahil dadaan tayo sa dalawang eclipse, una ay lunar in Pisces and solar in Virgo, asahan mo yung mga life-changing moments sa buhay mo ngayon. May mga bagong offer for promotion or new job or new opportunities here and there o kaya pagyaman o kaya pagiging sikat. Some of you, may kasikatan, whether sa trabaho, biglang ikaw yung pinakamagaling, nakikilala ka na ng iba't ibang departments dyan, o kaya sa social media mo, bigla ka mag-viral, o kaya dadami bigla yung followers mo, ganyan. So, asahan mo yung pagbabago this time. So, wag mo limitahan ang mundo mo sa mga naiisip mo ngayon. Believe in the impossible, okay?
Another message, you have magic flows where intention goes. Manifest your dreams. Yes, yes. Tamang-tama ito. Kung nasaan ang isip mo, doon pupunta ang buhay mo. Kung lagi mo iniisip na mahina ka, hindi mo kaya, ay naku, talagang wala magbubukas. Pero kung iminamanifest mo, darating sa akin ang pera, darating sa akin ang mga opportunity, darating yan. Because whatever you manifest, darating sa buhay mo. Especially here, with the manifestation card, the magician card. Sabi rito, kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo. Yung pong tali, yung pong belt niya sa kanyang, kita nyo ba? Yan. Yung belt niya sa kanyang tiyan, ahas yan. Ahas na kinakagat ang kanyang sariling buntot. Ang tawag doon, Ouroboros. Ouroboros is like, you can change the course of your life. Kayang-kaya mong baguhin yung mga bagay na paulit-ulit na nangyayari. So, the power is within you. Kung nahihirapan ka ngayon sa kaperahan mo na paulit-ulit na nangyayari, nasa iyo ang lahat ng tools para baguhin ang buhay mo so that this month, yung problema mo sa pera, magbago na. No, mapipinpoint mo yan. Halimbawa, ngayong buwan na ito laging kapos sa budget. Sabi mo, bakit kaya? Bakit kaya kapos? Hanapin ko ngayong rason. Bakit kapos ako sa budget lagi? So, pag na-pinpoint mo na, kasi naman, lahi kaming nabili ng milk tea every day. So, nung kinalculate mo, after sa isang buwan, ang nagagastos mo sa milk tea, 5K. Naku, bawasan yan. Tanggalin na yung mga milk tea kada buwan. Mag 3-in-1 na lang tayo sa bahay. Parang mga ganyan. So, may realize mo this time kung ano yung dapat mong baguhin and then take action. Kapag inactionan mo, sinasabi ko sa iyo, mahapa sa iyo yan. Manifestation, laksan mo ang manifestation mo this time and it will be yours. Nakita ko rin na ang kailangan mo ng action. Yun ang power ni Magician card Capricorn eh. Taking action on your dreams. Taking action on your manifestation para madala siya sa lupa. At iyayabong yan, okay? Magician cards being clarified by you have Nine of Swords. Yes, ngayon ako humaharang sa iyo, takot, kaba, overthinking, na baka matalo po ako, baka bumagsak ako, baka mag-fail ako, baka pagtawanan ako, baka mapatunayan ko na tama nga sila. No, marami kang ganyan mga takot. Nag-overanalyze ka din. Minsan, gawin mo lang yung makakaya mo. Be authentic you, no? Kung ano lang yung kaya, di yun lang kaya mo. Huwag mo masyadong bugbugin ng sarili mo, kakaisip na kailangan perfect, kailangan magawa ko ng tama ko. Hindi, baka masayang. No. Pag hindi mo na-enjoy yung ginagawa mo, saka ka papalpak. Okay? Just do what you can. Ipamalas mo lang yung makakaya mo hanggang sa dulo, hanggang sa mapipiga mo pa. Pero yung mga takot ka ba, itaas mo na kay God yan. Okay? Learn to pray every day, Capricorn, para mawala tong mga kaba mo, mawala tong mga alinlangan mo, duda mo, mga pangamba mo, mga overthinking mo, no? Dalaya lang yan ng mga kasi unclear eh. Hindi ka kasi sigurado, 'di ba? Kasi nanggaling ka sa pain eh. Ramdam naman kita, naiintindihan naman kita, nanggaling ka sa pain. Kaya normal lang 'yung mga overthinking mo at takot mo sa mga gagawin mo this time. Pero kung lagi kang takot, paano ka aabante? Kung lagi kang nag-iisip ng nega, paano ka susulong? So, make sure na i-limit mo 'yung isip mo. I-practice mo to everyday. Kaya mo to i-practice. Practice your mind na lagi itapon 'yung mga takot, duda para umabante 'yung mga plano mo, okay? In the area of your fortune, you have you're very close to achieving your goal. Yes, very, very close ka na daw. Kaya take action na. Okay? Another message you have, adjustments are required. Yes. Kung kailangan mong bumaloktot, kailangan mong lumiyad, kailangan mong itaas ang kamay mo, gawin mo para lang makuha siya. You need to adjust. Okay? Hindi ito nakukuha sa matamis at bed of roses o mabango at magandang lugar. Sometimes kailangan natin kumayod, magpawis, humingal para makuha to. And you need to adjust to get there. Okay? Ang outcome mo, Capricorn, ito yon para sa iyong pera and career, para sa buwan na ito. Ano kaya yan? May hula ka na ba? Comment down below. Ang outcome mo ay you have, wow, the Ten of Pentacles. Talaga namang long-term money, long-term gains. Talaga namang nakita ko hanggang mag-retire ka. Kung ito man yung trabaho ang pinipilahan mo, go push because it will lead you to a long-lasting income. Nakita ko yan. Kaya ngayong buwan na to, just relax because slow and steady tayo pagdating sa yung increase sa money at saka stability mo pagdating sa yung financial security. Meron sa inyo nakita ko na ma-solve na yung binibentang bahay, binibiling bahay, meron magbabayad ng utang, may magbabayad ng parang nirentahan, something like that, or may pag-aayos na with the family, no, para yung business ninyo, kapirahan nyo, i-solve na. Nakita ko rito na pagdating sa usaping pamilya sa pera, no, magiging okay yan. And nakita ko dito parang you don't want your family legacy na mauwi sa wala. Parang ganon. Parang you want to keep the family legacy alive. Kung meron man kayong family business, parang ikaw gusto mong maging involved na dyan. For others, gusto nyo mag-expand, no? Palakihin, palaguin. But for some talaga mag-land ka sa new opportunity ngayon, whether bagong trabaho to, bagong career or sideline, nagagawin mo siya pag matagalan talaga for the next 10 years. Nakita ko yan. And dito, magkakaroon ka ng stable income.
Talagang ito ang panahon talaga para mag-shine ka, para mag-receive ka ng recognition at paglago sa iyong mga goals and skills. So congratulations. Ten of Pentacles, clarify natin. You have the Chariot card. Bumalik tayo sa Chariot. Yes, Chariot card, indication ito na yes, successful yung outcome, successful yung nilakad mo, successful yung inaasikasa mo, at magdidiwang kasi maaabot mo yung matamis sa tagumpay sa ginagawa mong yan. Napakaganda ng outcome mo. Ten of Pentacles, lifelong money, and Chariot card, success sa iyong journey. So congratulations. Lalago yan, successful yan, makapasayo ang tagumpay sa ginagawa mo ngayon. Capricorn, this is your September Pera and Career reading. Comment down below. Paalala lamang po, ito ay guide lamang. Ito ay opinion lamang at payo lamang sa inyo base sa nababasa ng mga cards. Nasa kamay mo pa rin ang buhay mo. Nasa iyo pa rin ang desisyon kung saan mo gustong pumunta, kung ano ang gusto mong gawin. Listen to your heart. Nasa iyo ang bola. Ikaw ang magdidirect ng buhay mo moving forward. Okay? Payo lamang ang lahat ng ito. So Capricorn, comment down below kung nakaresonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Taro PH. God bless everybody.